Gaano ka ba kamahal sa iyong tahanan habang lumalaki? Dito sa Pilipinas, madalas, ang pagiging panganay o bunso ay nangangahulugan ng kakaibang trato kahit sa iisang pamilya at laging may isang tahimik na nasasaktan, tinitiis ang lahat habang sila'y nagkakaisip. Ganito rin ang bida sa ating kuwento ngayon. Isang babaeng mula sa Georgia, ipinanganak na pangalawa sa tatlong magkakapatid na babae. Palagi siyang anino ng kanyang ate na laging sentro ng atensyon ng kanilang mga magulang at tagapagtanggol ng bunsong kapatid na laging alaga. Sa huli, nagpasya siyang sumama sa isang lalaking Pilipino na hindi niya kapamilya. Ngunit isang araw, nabunyag na bumili pala siya ng bahay nang walang paalam sa kanyang asawa sa pagnanais na makakuha ng pagkilala mula sa kanyang mga magulang. Kailan kaya darating ang kapayapaan sa kanyang buhay? Pakinggan natin ang kanyang kwento. Magandang araw. Ako si Nino. Ipinanganak ako sa isang lumang bahay sa Old Town ng Tbilisi, ang kabisera ng Georgia, na matatagpuan sa isang makitid na iskinita. Ang aming tahanan ay isang lumang gusaling gawa sa bato, nakatayo sa gilid ng isang maliit na burol. Sa mga siwang ng mga ladrilyo, makikita ang mga bakas ng panahon na tila mga kulubot na lalong lumalalim tuwing nababasa ng ulan. Bilang pangalawa, sa tatlong magkakapatid, ang kwartong ibinigay sa akin ay ang pinakamaliit na attic. Ang maliit na espasyong iyon, na may iisang bintana, ang naging buong mundo ko. Ang panganay kong kapatid na si Ellen ay ang karangalan ng aking ama at pangarap ng aking ina. Sana maging katulad ka man lang ng kalahati ng ate mo, iyan ang salitang pinakamadalas kong marinig habang lumalaki. Ngunit hindi ko kayang maging tulad ni Elaine. Hindi rin ako marunong tumawa ng malakas sa harap ng maraming tao tulad niya. Si Elaine ang laging ipinagmamalaki ng pamilya at umaasa ang aming mga magulang na makakapasok siya sa isang magandang unibersidad, magkakaroon ng propesyon at magbibigay ningning sa aming apelyido. Kaya siguro lahat ng ginagawa niya ay may kasamang palakpakan at papuri. Iba naman ang bunsong kapatid kong si Ana. Mula ng isilang, para siyang isang manika sa sobrang cute at nasolo niya ang lahat ng pagmamahal ng aming mga magulang, lalo na si inay, na nagpupuyat para alagaan si Ana kapag nagkakasakit at ibinibigay ang lahat ng kanyang hilingin. Tinatawag siyang aming munting prinsesa at saan man siya magpunta, paborito siya ng lahat. Ngunit ako, hindi ako kabilang saan man. Hindi panganay, hindi rin bunso, isang gitnang anak na laging naiipit. Minsan, anino ako ni Ellen. Minsan, tagapagtanggol ni Ana. Iyon lang ang papel na ginagampanan ko. Dahil malayo ako sa atensyon ng aking mga magulang, kinailangan kong matutong mabuhay ng mag-isa. Kumakain mag-isa. Gumagawa ng takdang aralin may gumawa man o walang pakialam. Lahat ay mag-isa kong nilulutas. Kapag nakakakuha ng mataas na marka si Ellen sa pagsusulit, may handaan para sa selebrasyon. Ngunit kapag ako ang nananalo ng maliit na parangal, ang tanging maririnig ko ay, "Malayo ka pa para maabutan ng ate mo." Ang pinakamasakit ay noong debut ko. Habang puno ng pananabik ang aking dibdib, sinabi ng aking ama, "Mula ngayon, ang kailangan mo lang gawin ay kumita ng pera." Ang mga salitang iyon ang nagtakda sa kung sino ako. Itinuring akong isang makina na tagakita ng pera. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa alaala ko ang gabing iyon kung paano ko iniyakan ang aking unan. Sa bahay, ako ang laging gumagawa ng mabibigat na gawain. Paghuhugas ng pinggan, paglalaba, paglilinis, lahat ay trabaho ko. Si Ellen ay exempted dahil kailangan niyang mag-aral at si Ana naman ay dahil bata pa. Ngunit ako, obligado akong gawin ang lahat. Kahit minsan, hindi ako nakarinig ng salitang salamat. Dahil dito, natural na lumayo ang loob ko sa aking pamilya. Ang bahay ay naging isang lugar na tulugan na lamang, hindi isang kanlungan ng kapayapaan. Dahil dito, mas lalo akong nalulong sa social media sa aking telepono. Instagram, Facebook, Telegram. Doon, may mga nagsasabing maganda ako sa aking mga larawan at may mga sumasang-ayon sa aking mga opinyon. Ang pagkilala at aliw
na hindi ko mahanap sa totoong buhay ay hinahanap ko sa virtual world. Lalo na ang mga komentong tulad ng napakaganda mo o nakakaakit talaga ang mga mata mo sa aking mga selfie. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas para harapin ang bawat araw. Ang mga litrato ko na kinunan sa magagandang eskinita ng Tbilisi ay laging maraming likes. Ang mga larawang nagpapakita ng pagkakatugma ng kaakit-akit na tanawin ng Old Town at ng aking sarili ang content na buong kumpiyansa kong ipinopost. Sa tuwing nagpo-post ako ng ganoong mga larawan, kahit sandali, nararamdaman kong may halaga ang aking pagkatao. Isang araw, isang larawan ng isang lalaki ang lumitaw sa aking feed. May itim na buhok at mukhang asyano. Nakangiti siya sa ilalim ng isang puno ng willow na hinahangin sa Old Town ng Tbilisi. Isa siyang Pilipino. Dahil sa kuryosidad, binuksan ko ang kanyang profile. Nagulat ako nang malaman na matagal na pala siyang nasa Georgia, nakasulat sa kanyang bio. Isang taon nang naninirahan sa Georgia, isang digital nomad. Ang Pilipinas ay isang bansa na sa mga teleserye ko lang nakikita. Pumasok sa isip ko ang mga romantikong eksena kung saan gagawin ng isang gwapong aktor ang lahat para sa bida. At nang hindi namamalayan, pinindot ko na ang message button. Hello, matagal ka na pala sa Tbilisi. Taga rito lang ako. Kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako. Isang simpleng pagbati, ngunit pagkatapos kong isend, kumabog ng malakas ang dibdib ko. Hi! Nice to meet you. Talaga? Taga rito ka? Ang swerte ko naman. Actually, may mairerekomenda ka bang local restaurant? Doon nagsimula ang aming pag-uusap. Siya ay isang freelancer sa IT field at kaya niyang magtrabaho saan man sa mundo basta may laptop. Ang pamumuhay bilang isang digital nomad ay tila napakahiwaga para sa akin. Kaya kong magtrabaho basta may laptop at internet. Ang mga kliyente ko ay nasa Amerika, Canada, at Europa. Pero nakakapagtrabaho ako habang pinagmamasdan ang magagandang tanawin ng Georgia habang nakikinig sa kanyang paliwanag para akong nakatuklas ng isang bagong mundo. Sa aming pamilya, ang trabaho ay isang lugar na pinapasukan tuwing umaga at inuuwian tuwing hapon. Ngunit siya, kaya niyang magtrabaho sa kafe, sa bahay o kahit sa bench sa parke. Unti-unti, dumalas ang aming pagpapalitan ng mensahe. Sa simula, minsan lang sa isang araw, ngunit di nagtagal mula sa pagbati sa umaga, pagbabahagi ng menu ng tanghalian, hanggang sa pagpapaalam sa gabi, ilang beses na kaming nag-uusap sa isang araw. Ikinukuwento niya ang tungkol sa Pilipinas at itinuturo ko sa kanya ang mga tagong yaman ng Georgia kahit hindi pa kami nagkikita. Kakaibang kapanatagan ang nararamdaman ko sa kanya. Isang araw, tinawag ako ni Itay sa bahay. Ninyo, may pag-uusapan tayo. Sa tinig ng aking ama na matagal nang hindi bumabanggit ng pangalan ko, biglang may kung anong kaba at tuwa akong naramdaman. Bihira kaming magkaroon ng personal na usapan, kaya kahit walang dahilan, puno ng pag-asa akong nagtungo sa sala. Sa sala, naroon si Itay, si Inay, at si Ellen. Kakaiba ang kapaligiran, ngunit may maliit pa rin akong pag-asang tangan. Tumikhim si Itay bago magsalita. Ninyo, alam mo namang gipit tayo. Ang ate mo, malapit nang maghanda para sa paghahanap ng trabaho. At ang kapatid mo naman, ay papasok na sa kolehiyo. Nahulaan ko na kung saan patungo ang usapan. Ngunit nang marinig ko mismo ang mga salita, para bang nanigas ang puso ko. May naipon ka namang pera, hindi ba? Pwede mo bang tulungan ang bunso mong kapatid sa tuition fee niya? Sa sandaling iyon, lahat ng aking pag-asa ay naglaho. Ako na naman. Palaging ako. Hindi nila ako pinag-aral sa kolehiyo dahil walang pera. At para bang hindi ko kailangan ng anumang paghahanda sa trabaho. Ang kailangan ko lang gawin ay kumita ng pera. Sumabog ang galit na matagal ko nang kinikimkim. Bakit laging ako? Bakit kailangan laging ako ang magsakripisyo? Si ate? Pwede naman siyang magtrabaho, di ba? Si Ana?
Sinubukan niyo bang ihanap ng scholarship? Bakit ako lang? Nanginginig ang boses ko at namumuo na ang luha sa aking mga mata. Hindi pa ako kailanman sumigaw ng ganito. Ngunit tila ang lahat ng hinanakit ng buong buhay ko ay biglang bumuhos. Sumigaw si Itay. Anong klaseng pananalita yan? Pamilya tayo, kapatid mo siya. Tiningnan ako ni Inay na may pagkadismaya, habang si Elena ay nakayuko lang at walang imik. Sa sandaling iyon, muli kong naramdaman kung gaano ako nag-iisa sa bahay na ito. Agad akong lumabas. Sinipa ang pinto sa aking pag-alis. Walang direksyong naglakad-lakad ako hanggang sa mapadpad ako sa isang parke. Naupo ako sa isang bench at umiyak ng walang tigil. Nang kunin ko ang aking telepono, walang tawag o mensahe mula sa aking mga magulang. Sa halip, may mensahe mula sa lalaking Pilipino sa social media. Anong kakainin mo para sa hapunan ngayon? Isang ordinaryong tanong. Ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakamainit na salita sa buong mundo para sa akin. Nanginginig ang mga daliri kong nag-reply sa kanya. Pwede mo ba akong tulungan? Umalis ako sa bahay. Pagkatapos isend, agad akong nagsisi. Ilang araw pa lang kaming nag-uusap, tapos hihingi ako ng ganitong pabor. Ngunit, biglang nag-reply siya. Okay ka lang? Papunta na ako dyan. At doon, sa unang pagkakataon, nagkita kami. Sa personal, mas mukha siyang mabait kaysa sa mga litrato. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang pagiging pangalawa sa tatlong magkakapatid. Ang laging pagiging alanganin. Ang mga araw na wala akong halaga sa mga magulang ko. At ang nangyari ngayong araw. Pinakinggan niya ang lahat. Hanggang sa huli, hindi niya ako pinutol. Nakatingin lang siya sa aking mga mata, tumatango, at nakikiramay sa aking nararamdaman. Kahit nag-aalangan ako sa kabaitan ng isang estranghero, nakaramdam ako ng init. Nang dumilim, binuksan niya ang kanyang Airbnb app at nag-book ng tutuluyan para sa akin. May magandang lugar dito sa Old Town ng Tbilisi. Nag-book ako para sa 3 araw. Kailangan mo siguro ng oras para mag-isip. Halos mapaiyak ako sa kanyang sinabi. Isang taong hindi ko kaano-ano ang nagpapakita sa akin ng ganitong pag-aalala. Isang bagay na hindi ko naranasan kailanman. Habang naglalakad kami papunta sa Airbnb, tahimik lang kami. Tumingala ako at nakita ang mga bituin sa kalangitan ng Tbilisi. Bigla siyang nagsalita. Kailangan mo rin ng oras para mag-isip mag-isa. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Nang makarating kami sa tutuluyan, hinatid niya ako hanggang sa pinto. Pagpasok ko sa loob, isang maliit ngunit maaliwalas na espasyo ang sumalubong sa akin. Tanaw mula sa bintana ang city lights ng Tbilisi, naupo ako sa kama, inalala ang lahat ng nangyari, at muling napaiyak. Tiningnan ko ang aking telepono. Walang anumang mensahe mula sa aking mga magulang. Mukhang ganoon na lang talaga ako kawalang halaga sa bahay na iyon. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, seryoso akong nag-isip. Okay lang kaya kung mawala ako sa pamilyang ito? Hindi kaya sila magiging maayos kahit wala ako? Sa mga kaisipang iyon, nakatulog ako. Paggising ko kinaumagahan, isang hindi pamilyar na kisame ang nakita ko. Saglit akong nalito, ngunit agad na bumalik ang alaala ng nakaraang araw. Tiningnan ko ang aking telepono at may mensahe mula sa kanya. Kapag komplikado ang sitwasyon, kailangang kumain at matulog ng maayos. Isang simpleng pagbati, ngunit nagbigay ito ng init sa aking puso. Kasabay nito, bigla akong nag-alinlangan. Masyado akong naging emosyonal kagabi. Paano kung masama siyang tao? Hindi ako dapat magtiwala agad. Masasaktan lang ako. Dahil dito, nag-reply ako ng maikli. Okay lang ako. Susubukan kong ayusin. Salamat sa tulong mo. Pagkatapos, pumasok na ako sa cafe kung saan ako nagtatrabaho. Habang nagtatrabaho, ipinangako ko sa sarili kong puputulin ko na ang ugnayan namin. Ang pagiging abala sa paggawa ng inumin at pagsisilbi sa mga customer ay nakatulong para maibsan ang aking kalungkutan. Ngunit sa isang sulok ng aking isipan, patuloy na umiikot ang mga tanong. Paano ang tuition ni Ana? Kung hindi na ako uuwi, anong gagawin ng mga magulang ko? Baka hindi makapag-aral ang kapatid ko. Ang bigat sa pakiramdam, kahit gaano kasakit,
Kinabukasan ng kapatid ko ang nakasalalay kaya hindi ako mapakali. Sa tanghalian, tiningnan ko ang aking telepono at may mensahe na naman mula sa kanya. Kumain ka na ba? Gusto ko sanang tanggihan, pero nakaramdam ako ng gutom. Sa huli, nag-reply ako. Okay lang, kaya kong ayusin mag-isa. Agad siyang sumagot. Kung okay lang sa'yo, sabay tayong maghapunan pagkatapos ng trabaho mo? Palagi rin kasi akong mag-isa, kaya masaya kung may kasabay kumain. Hindi ko napigilang mapangiti. 3:00 ng hapon, nagkita kami sa napag-usapang restaurant. Gaya ng dati, mabait siya at seryosong nakikinig sa aking mga kwento. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, nagtanong siya, ano ang plano mo ngayon? Naging tapat ako. Ibibigay ko ang naipon kong pera para sa tuition ni Ana. Pagkatapos noon, hindi ko na alam. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami sa labas. Mainit ang sikat ng araw ng taglagas sa Tbilisi. Bigla siyang nagsalita. Pwede ba akong magbigay ng mungkahi kung gusto mo? Gusto mo bang magtrabaho kasama ko? Mag-isa lang akong nagtatrabaho. Pero lumalaki na ang proyekto at hindi ko na kaya mag-isa. Mga simpleng gawain lang naman. Pero kailangan ko ng tulong. Nabigla ako sa biglaang alok. Pero wala akong karanasan sa ganyang trabaho. Ngumiti siya at sumagot. Okay lang yan. Ituturo ko sa'yo. Kailangan mo lang matuto. Habang pabalik kami sa Airbnb, halo-halo ang nararamdaman ko. Seryoso kaya siya? O baka dahil lang sa awa ng gabing iyon, nagpa siya akong umuwi na. Para sa tuition ni Ana, kailangan ko munang ayusin ang sitwasyon. Pagdating ko sa bahay, naghihintay si inay sa may pinto. Mukhang namamaga ang kanyang mga mata. Saan ka galing? Hindi iyon tanong na may pag-aalala, kundi may halong panunumbat. Tahimik akong sumagot. Kailangan ko lang ng oras para mag-isip. Mula sa sala, tiningnan ako ni Itay at agad na umiwas ng tingin. Si Ellen ay nasa kanyang kwarto at si Ana lang ang tumakbo papalapit sa akin at yumakap. Ate, saan ka nagpunta? Nag-alala ako. Nang gabing iyon, sa aking kwarto, kinuha ko ang perang aking naipon. Perang pinag-ipunan ko mula sa maagang pagtatrabaho dahil isinuko ko ang pangarap na makapagkolehiyo. Perang unti-unti kong tinipon para sana sa aking pagsasarili balang araw. Kinaumagahan, ibinigay ko kay Itay ang sobre para sa tuition ni Ana. Nagulat siya, ngunit agad ding bumalik sa walang emosyong mukha at tinanggap ito. Mabuti, kailangan talagang makapag-aral ni Ana. Nasaktan ako sa sinabi niya. Alam ba niya kung gaano kasakit ang salitang kailangan talaga? Pero hindi na ako umiyak. Sa halip, nagpasya ako. Mula ngayon, mamumuhay na ako para sa sarili ko. Habang papasok sa cafe, nag-message ako sa kanya. Valid pa ba ang alok mo? Gusto ko ring mabuhay ng ganoon. Malaya. Ayon sa gusto ko. Nang gabing iyon, pagkatapos ng trabaho, muli kaming nagkita, binuksan niya ang kanyang laptop at ipinakita ang kanyang trabaho. Web design, app programming, isang mundong bago sa akin. Sa simula, tulungan mo muna ako sa mga simpleng bagay. Pagsagot sa emails, pag-aayos ng dokumento, at unti-unti matututo ka na rin ng design. Ang alok ay kaakit-akit. Mas maganda ang sahod kaysa sa kafe. Ngunit ang mas nakakagulat na alok ay ang sumunod. Maghahanda ako ng opisina at tirahan. Para sa'yo, 5 beses ang pagkakaiba ng presyo ng bilihin sa Georgia at Pilipinas, kaya hindi ito magiging pabigat sa akin dahil sa biglaang alok. Nagduda ako. Bakit mo ako tinutulungan? Seryoso siyang sumagot. Nagsimula rin akong mag-isa. Naisip ko, sana may tumulong sa akin noon para naging mas madali. Ngayon, gusto kong ako naman ang maging ganoong tao. Pagkalipas ng 1 linggo, lumipat ako sa isang maliit na apartment. Isang luma ngunit maaliwalas na bahay sa isang maliit na kalye sa Old Town ng Tbilisi. Malapit ito sa kanyang opisina at abot kaya. Nagsinungaling ako sa aking mga magulang na sa dormitoryo ng kumpanya ako titira. Si Ana lang ang nakakaalam.
sabi niya. Ate, kung saan ka masaya doon ako. At tinapik niya ang aking likod. Ang bagong trabaho ay mas masaya kaysa sa inaasahan ko. Sa simula, simpleng pagsagot lang ng email at pag-aayos ng dokumento. Ngunit unti-unti, natuto rin ako ng mga design programs tulad ng Photoshop. Siya ay isang napakatiyagang guro. Kahit magkamali ako, hindi siya nagagalit. Dahan-dahan niya itong ituturo ulit. Kapag may nagawa akong tama, buong puso niya akong pinupuri. Ang galing mo. Nakakagulat kung gaano kakabilis matuto. Ang pagpasok sa opisina tuwing umaga ay naging masaya. Sa gabi, madalas kaming sabay kumain. Hinahanap namin ang masasarap na kainan sa Tbilisi, nag-uusap tungkol sa trabaho, at nagkakaroon ng magagandang kuwentuhan. Ikinukwento niya ang kultura, pagkain, at pamumuhay sa Pilipinas. At ikinukwento ko naman ang mga tagong kwento ng Georgia. Habang mas nakikilala namin ang isa't isa, mas lalo kaming nagiging malapit. Ma, pagkalipas ng isang buwan, ipinagkatiwala niya sa akin ang isang maliit na proyekto. Nagpuyat ako para matapos ito bago ang deadline. Nanginginig kong ipinakita ito sa kanya at nakita ko ang kislap sa kanyang mga mata. Perpekto! Pwede na itong isend sa kliyente! Sa mga salitang iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang propesyonal na pagmamalaki. Isang damdaming hindi ko kailanman naramdaman noong nagtatrabaho ako sa cafe. Ang aming relasyon ay natural na nagbago. Isang gabi, habang nagtatrabaho kami ng late, nagdikit ang aming mga kamay. Pareho kaming natigilan. Nang tingnan ko ang kanyang mga mata, mukhang pareho kami ng nararamdaman. Ang aming unang halik ay nangyari sa ibabaw ng mesa sa opisina. Hindi ito enggrande, ngunit ito ay mainit. Mula noon, ang aming relasyon ay naging higit pa sa magkatrabaho. Tuwing weekend, naglalakbay kami sa paligid ng Tbilisi, sa magagandang kabundukan ng Georgia, sa mga winery, hanggang sa mga dalampasigan. Habang dumadami ang oras na kasama ko siya, nararamdaman kong nagbabago ako. Hindi na ako ang alanganing gitnang anak sa pamilya. Isa na akong independenteng tao. Ang aking mga pagpili, aking mga desisyon, aking buhay, ang aking isinasabuhay. Dumarami ang trabaho. At gumagaling din ako. Kaya mas maraming proyekto ang ipinagkakatiwala sa akin. Nakakatanggap din ako ng magagandang feedback mula sa mga kliyente. Palagi niyang sinasabi, lahat ng ito ay dahil sa'yo at kinikilala ang aking mga nagawa. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kailangan ako. Pagkalipas ng 6 na buwan, binili na niya ang opisina. Nakakuha rin siya ng long-term stay permit mula sa gobyerno ng Georgia. Nagpa siya akong manatili pa rito ng 1 taon. Pagkatapos noon, gusto mo bang sumama sa Pilipinas? Kumabog ang dibdib ko sa kanyang alok. Pilipinas. Isang bansang hindi ko pa napupuntahan, pero kasama siya, parang kaya kong pumunta kahit saan. Tahimik naming pinalago ang aming pag-iibigan. Walang magarbong singsing o malaking selebrasyon. Isang pangako lamang na binitiwan habang pinagmamasdan ang city lights ng Tbilisi mula sa terrace ng opisina. Habang buhay tayong magkasama, tumango ako sa kanyang mga salita. Hindi ko pa ito sinasabi sa aking mga magulang. Kailangan ko pa ng kaunting panahon. Dumalang na ang aming komunikasyon. Paminsan-minsan, kapag tumatawag si Ana, kinukumusta ko ang lagay sa bahay. Si Ellen daw ay nahihirapan sa paghahanap ng trabaho, at si Itay ay patuloy pa rin sa pag-inom. Minsan, nakakaramdam ako ng guilt, pero agad ko itong iwinawaksi. Habang naglalakad sa makikitid na eskinita ng Tbilisi papunta sa opisina, napaisip ako. Dati, ang mga eskinita na ito ang buong mundo ko. Hindi ko man lang naisip na umalis sa bayang ito. Pero ngayon, iba na. Malawak ang mundo. At walang hangganan ang mga lugar na maaari kong puntahan. Lalo na kung kasama ko siya. Habang lumilipas ang panahon na magkasama kami, naging natural na sa akin ang pagsabi ng mahal kita. Noong una, awkward. Pero nasanay na rin ako. Mahal kita. Nang unang beses kong sabihin iyon,
Nakita kong may luha sa kanyang mga mata. Para sa akin, bago rin ang damdaming ito. Ang magmahal ng isang tao, ng buong puso, at mahalin din pabalik. Ang init na hindi ko nakuha mula sa aking pamilya ay araw-araw ko nang nararamdaman. Hindi na ako ang hamak na pangalawang anak. Isa na akong mahalagang designer sa isang kumpanya, kasintahan ng isang lalaki, at higit sa lahat, bida sa sarili kong buhay. Ang bagong buhay ko na nagsimula sa makikitid na iskinita ng Tbilisi ay patungo na ngayon sa isang mas malawak na mundo. 6 na buwan matapos naming magkasundong magpakasal, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Isang maikling mensahe mula kay Ellen. Magpapakasal na ako. Sa susunod na buwan. Sa sobrang bigla. Akala ko noong una ay biro lang. Alam kong matagal nang walang kasintahan si Ellen at nakatuon sa paghahanap ng trabaho. Agad akong tumawag. Anong nangyari? Kanino? Iba ang boses ni Ellen, tila nagmamadali. Isang lalaking ipinakilala ni Itay, 1 buwan na ang nakalipas, nagtatrabaho sa bangko. Maganda ang sitwasyon niya, kaya nagmadali na kami. Ang magpasya na magpakasal sa loob lang ng 1 buwan ay literal na napakabilis. Ngunit sabi ni Ellen, gusto niya ang pamilya, trabaho, at itsura ng lalaki. May naramdaman akong mali. Pero dahil mukhang masaya si Ellen, binati ko siya. Kinabukasan, tumawag si Inay. Ang boses niya, na matagal ko nang hindi naririnig, ay puno ng kagalakan. Magpapakasal na ang ate mo. Sa wakas, may magandang nangyari na rin sa atin. Sa mga salitang iyon. Bakit parang nakaramdam ako ng lungkot? Ang paglago at pag-unlad ko sa loob ng 6 na buwan. Hindi ba iyon magandang bagay? Iwinaksi ko ang kaisipang iyon at nakisaya na lang. Sa huli ng tawag, maingat na nagtanong si Inay. Ninyo, baka may pera ka dyan? Kakasimula pa lang ng ate mo sa trabaho at wala pa siyang ipon. Malaki ang gastos sa kasal. Sa sandaling iyon, kumulo ang dugo ko. Ako na naman. Ang mga magulang kong laging sa akin lumalapit. Ngunit, inayos ko ang aking boses at sumagot, titingnan ko po. Nang gabing iyon, ikinuwento ko sa kasintahan kong si Marco ang sitwasyon. Seryoso siyang nakinig at tumango, at nagbigay siya ng isang hindi inaasahang mungkahi. Gusto kong maimbitahan din sa kasal. Gusto kong makilala ang pamilya mo. Sa sobrang gulat, hindi ako nakasagot. Ang totoo, lihim pa sa pamilya ko ang tungkol sa amin ni Marco. Ang alam lang nila ay katrabaho ko siya. Ngunit naisip ko, darating din ang araw na malalaman nila. At ang kasal ni Ellen ay isang magandang pagkakataon. 2 linggo bago ang kasal, bumisita si Marco sa aming bahay sa Tbilisi. Ang bahay na matagal ko nang hindi nabibisita ay ganoon pa rin. Luma at maliit pero parang mas lalo pang lumiit. Nakasuit si Marco at may dalang alak at tsokolate. Sa una, awkward ang aming mga magulang, ngunit dahil sa kanyang magalang na asal at kabaitan, agad silang naging komportable. Sa hapunan, ipinakilala ni Marco ang kanyang sarili. Ikinuwento niya ang pagiging IT freelancer, ang paglalakbay sa iba't ibang bansa, at ang kultura at pamumuhay sa Pilipinas. Ang aking mga magulang ay puno ng kuryusidad na nakikinig, lalo na si Itay. Na interesado sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas, biglang nagsalita si Marco. Mahal po namin ni Nino ang isa't isa at plano po naming magpakasal at manirahan sa Pilipinas. Natahimik ang buong hapagkainan. Ang gulat sa mukha ng aking mga magulang at ni Ellen ay malinaw pa rin sa aking alaala. Namula ang aking mukha at napayuko ako. Si Itay ang unang bumasag sa katahimikan. Kasal? Bakit biglaan? Nagulat din si Inay. Ngunit mahinahon na ipinahayag ni Marco ang kanyang tunay na intensyon. Mula sa kung paano kami nagkakilala, ang panahon na magkasama kaming nagtrabaho at nagkakilala, hanggang sa aming mga plano para sa hinaharap. Dahil sa kanyang seryosong paninindigan, unti-unting nakumbinsi ang aking mga magulang. Sa huli, nagsalita si Itay. Kung tutulungan mo kami sa kasal ng panganay namin, sige. Tumusok sa puso ko ang mga salitang iyon.
Hanggang ngayon, tila isang kasangkapan pa rin ang tingin niya sa akin. Para bang mas mahalaga pa ang gastos sa kasal ni Elaine kaysa sa aking kaligayahan. Sa sandaling iyon, nagpasya ako. Sa araw ng kasal ni Elaine, tahimik kaming aalis papuntang Pilipinas. Ang kasal ni Elaine ay magarbo. Ginanap ito sa isang mamahaling restaurant sa Tbilisi at maraming bisita ang dumalo. Ang wedding dress na binili gamit ang perang ibinigay ko ay lalong nagpaganda kay Elaine. Habang pinagmamasdan ko ang masayang mukha niya, nakaramdam ako ng kaunting pagmamalaki. Nang matapos ang kasal, tahimik kaming nagpaalam. Walang emosyon ang mukha ni Itay, habang si Inay ay tila balisa. Tanging si Ana lang ang buong pusong bumati sa amin. Ate, maging masaya ka. Ang aming kasal ay ginanap sa Pilipinas, sa kanyang hometown sa Cebu. At napakasimple nito. Ang kanyang mga magulang at ilang malalapit na kaibigan lang ang dumalo. Walang magarbong palamuti o maraming bisita, ngunit mas mainit at totoo ang pakiramdam. Ang pinakanagulat sa akin ay ang ugali ng kanyang mga magulang. Buong puso nilang tinanggap ang isang dayuhang manugang. Iisa lang ang anak naming lalaki, kaya matagal na naming pangarap magkaroon ng ganito kagandang anak na babae. Hindi ko napigilang mapaluha sa mga salitang iyon. Ang mga salitang buong buhay kong gustong marinig. Anak namin. Ang simpleng salitang iyon, ang pinakamainit na salita sa buong mundo para sa akin. Pagkatapos ng kasal, umupa kami ng isang maliit na apartment sa Maynila. Ang negosyo ng aking asawa ay patuloy na lumago, at nagpatuloy din ako sa pagtatrabaho bilang designer sa kanyang kumpanya. Noong una, nahirapan ako sa lengguwahe, pero nagsikap akong matuto. Tuwing weekend, binibisita kami ng aking mga biyenan at tinuturuan ako kung paano magluto ng pagkaing Pilipino at ipinapaliwanag ang mga pagkakaiba sa kultura. Bawat buwan, binibigyan ako ng asawa ko ng malaking halaga bilang allowance. Alam kong hindi mo nagawa ang mga gusto mo dati. Mula ngayon, gawin mo na ang lahat ng gusto mo. Noong una, nag-alangan ako. Pero ginamit ko ang perang iyon para mag-aral sa isang design school. Dahil sa profesional na edukasyon, lalo akong gumaling. At mas mahahalagang proyekto ang ipinagkatiwala sa akin sa kumpanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong masaya ang pag-aaral dahil walang pumipilit sa akin. Ginagawa ko ito dahil gusto ko at nagpatuloy ang aking payapang buhay. Hindi na ako ang babaeng malungkot sa isang eskinita sa Georgia. Isa na akong asawa at isang kinikilalang profesional na designer. Minsan, naaalala ko ang aking bayan, pero mas nangingibabaw ang kaligayahan ko sa kasalukuyan. Ngunit pagkalipas ng 3 taon, biglang tumawag si Inay. Sa loob ng 3 taon, paminsan-minsan siyang tumatawag para mangumusta, pero ngayon, nanginginig ang kanyang boses. Ninyo, may malaking problema. Kumabog ang dibdib ko. Agad kong naramdaman kung ano ang nangyari. Ang balitang narinig ko mula sa nanginginig na boses ni Inay ay nakakagulat. Ang negosyo ng asawa ni Elaine ay tuluyang bumagsak at maging ang bahay ng aming mga magulang ay naisangla. Lahat ay gumuho. Nasa business trip ang aking asawa. Nag-isip ako kung sasabihin ko ba sa kanya, pero nagpa siya akong huwag na. Alam kong mag-aalala siya ng sobra, at naramdaman kong ito ay problema na ako dapat ang lumutas. Halos lahat ng perang ibinigay sa akin ng asawa ko bilang allowance ay naipon ko. Noong una, naisip ko lang na baka kailanganin ko sa hinaharap, ngunit hindi ko akalain na ganito kabilis ko ito magagamit. Nag-book ako ng flight at nagmadaling bumalik sa Georgia. Sinabi ko lang sa aking asawa na may sakit si Ana, kaya kailangan kong umuwi. Ang aking mga magulang at pamilya ni Elaine ay pansamantalang nakikitira sa bahay ng aming tiyahin. Pagdating ko, mas malala pa pala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan ko. Lasing si Itay at pagod na pagod si Inay. Lubog ang mga mata ni Elaine at ang kanyang asawa ay puno ng pagsisisi. Kinabukasan, gamit ang perang naipon ko, bumili ako ng isang maliit na apartment. Ang perang naipon ko sa Maynila ay sapat na para makabili ng isang magandang bahay sa Tbilisi. Habang pumipirma sa kontrata, kakaibang damdamin ang naramdaman ko. Isang anak na bumibili ng bahay para sa kanyang pamilya.
Isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Kinuha ko ang susi ng bahay at dinala ito sa aking mga magulang. Mula ngayon, dito na po kayo titira, kasama ang pamilya ni ate. Noong una, hindi sila makapaniwala. Hindi nila matanggap na ako talaga ang bumili ng bahay. Nanginginig na tinanggap ni inay ang susi at napaluha. Paano? Saan galing ang ganito kalaking pera? Habang magpapaliwanag sana ako, tumawag ang aking asawa. Sinundan pala niya ako pagkatapos kong biglang umalis papuntang Georgia. Wala siyang sinabi, hinanap niya lang ako at tumabi sa akin. Alam na niya ang buong sitwasyon. Pero hindi niya ako sinisi. Sa halip, kinabukasan, isinama niya ako sa isang furniture store at tinulungan kaming pumili ng mga kailangan naming gamit. Ang bagong ref, washing machine, at mga kama lahat ay binili niya para sa amin. Kinabukasan, lumipat na sina inay at ang pamilya ni Ellen sa bagong bahay. Hindi ko malilimutan ang kanilang mga mukha habang pumapasok sa malinis at bagong tahanan, lalo na si inay, na umiiyak habang paulit-ulit na hinahawakan ang aking kamay. Salamat. Maraming, maraming salamat. Sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang pasasalamat mula kay inay. Si Eleni naman ay nakayuko at paulit-ulit na nagsasabing, "Sorry, Nino." Sa sandaling iyon, isang kaisipan ang pumasok sa isip ko. Ito na ba yon? Kinikilala na ba nila ako bilang anak? Pakiramdam ko, sa wakas, tinanggap na ako bilang bahagi ng pamilya. Hindi ko masabi kung saya ba o lungkot ang nararamdaman ko. Ang sigurado lang, may nagsimulang magbago. Ang kanilang mga salita ay yumanig sa kaibuturan ng aking puso. Ang salitang salamat na hindi ko kailanman narinig. Alam kaya nila kung gaano kalaking alon ang idinulot ng maikling salitang iyon sa aking puso. Gusto kong umiyak, pero pinigilan ko. Noon, maingat na lumapit ang aking bayaw at yumuko. Bayaw, maraming salamat. Ako ang sumira ng lahat. Ang kanyang mga salita ay naputol sa pagdating ni Itay. Lasing na naman siya mula pa kaninang umaga. Pumasok siya sa sala na pagewang-gewang. Tiningnan kaming lahat at biglang tumawa. Ang galing pala ng pangalawa kong anak. Mabuti na lang at nakakuha siya ng magaling na asawa. Ang mga salitang iyon ay parang isang matalim na patalim na tumusok sa aking dibdib. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya ako kinikilala. Para bang sinasabi niyang hindi ito dahil sa kakayahan ko, kundi dahil sa asawa ko. Napakasakit. Natahimik ang lahat. Habang lahat kami ay nakatayong awkward, dahan-dahang nagsalita ang asawa ko na tahimik na nakatayo sa aking tabi. Ginoo, mukhang ginamit ng asawa ko ang perang inipon niya para sa inyong pagtanda, para sa isang emergency. Wala po akong inambag kahit isang sentimo. Ang boses ng aking asawa ay mahinahon ngunit matatag. Saan pa po kayo makakahanap ng ganitong anak, Ginoo? Namula ang mukha ni Itay sa sinabi niya. Walang imik siyang napaupo sa sahig. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa bahay. Lahat kami ay natigilan. Hindi ko na kinaya ang sitwasyon at lumabas ako. Naglakad ako ng walang direksyon sa makikitid na eskinita ng Tbilisi. Sinusubukang pigilan ang nag-uumapaw kong damdamin. Nang bumalik ako sa bahay ng gabi, wala na si Itay. Sabi ni inay. Hindi na raw siya lumabas ng kwarto mula pa kaninang hapon. Habang nag-aayos ako ng gamit para sa pagbalik namin sa Pilipinas, dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si inay. Maingat siyang naupo sa gilid ng kama at matagal akong tinitigan. Ang tatay mo. Ang hindi naman talaga siya ganyan. Mahina ang boses ni inay. Mataas ang pride niya, pero walang kakayahan. Kaya sayo niya, ibinubunto ng lahat. Nakita ko ang malalim na pagsisisi sa kanyang mga mata. Tahimik akong nakinig. Pakiramdam ko, ito ang unang pagkakataon na naging tapat si inay tungkol sa aming pamilya. Dahan-dahan niyang ikinuwento ang nakaraan. Kung bakit laging kay Ellen, nakatuon ang kanilang mga inaasahan. Kung bakit sobrang alaga si Ana. At kung bakit ako laging napapabayaan. Magaling daw mag-aral si Ellen, kaya inasahan nilang siya ang mag-aahon sa pamilya.
Si Ana naman ay sakitin mula pagkabata, kaya kailangan ng espesyal na alaga. At sa akin, ang pinakamatatag na anak, wala silang ibang magawa, kundi umasa na maiintindihan ko ang lahat. Nung umalis ka, nagsimulang uminom ang tatay mo, bagay na hindi niya ginagawa dati. Minsan, kapag lasing siya, titingnan niya si Ana tapos tatawagin ang pangalan mo, iiyak siya at sasabihing, sorry. Sumakit ang dibdib ko sa sinabi ni inay. Hindi ako makapaniwala na hinahanap din pala ako ni Itay. Ang ama kong laging seryoso at malamig. Tinatawag pala ang pangalan ko at umiiyak. Nagpatuloy si inay. Sa totoo lang, dahil sobrang bait ng asawa mo sa'yo, habang nagpapasalamat kami, lalo namang lumalaki ang inferiority complex ng tatay mo. Ganyan siya. Sa mga salita ni inay, gumuho ang pader na itinayo ko sa aking puso. Ang lahat ng emosyon na matagal kong pinigilan ay bumuhos na parang talon. Walang tigil ang agos ng aking mga luha. Inay, anak niyo rin ako. Nanginginig ang boses ko, kahit isang beses lang. Gusto kong marinig na ang ganda mo. O kaya ang galing mo. Salamat. Anak niyo rin ako, di ba? Humagulgol ako. Mahigit 20 taon ang lumipas bago ko nasabi ang mga salitang ito. Nagsimula na ring umiyak si inay. Bigla, may narinig kaming gumalaw mula sa kama. Tumingala ako at nakita ko si Itay na nakaupo sa gilid ng kama. Nakatalikod siya, ngunit nanginginig ang kanyang mga balikat. Narinig ko ang kanyang paghikbi. Humahagulgol si Itay. Anak, patawarin mo rin ako. Ang boses ni Itay ay mas mahina at basag kaysa sa anumang alaala ko sa kanya. Sa unang pagkakataon na narinig ko siyang humingi ng tawad, lalo akong napahagulgol. Kaming tatlo ay matagal na umiyak ng walang salita. Sa mga luhang iyon, naroon ang lahat ng hindi pagkakaunawaan, sakit, at pagmamahal na hindi na ipahayag sa loob ng mahigit 20 taon. Ang gabing iyon ang unang pagkakataon na nagpakatotoo ang aming pamilya sa isa't isa. Sa huli, lumapit si Itay sa akin at awkward na inakbayan ako. Ito ang unang beses na nagkaroon kami ng pisikal na kontak. Sa awkward na haplos na iyon, nakaramdam ako ng malaking ginhawa. Kinabukasan, naghanda na kami ng asawa ko para bumalik sa Pilipinas. Lahat sila ay naghatid sa amin sa airport. Si Itay, hindi na lasing, ay may komplikadong ekspresyon habang nakatingin sa akin. Nang magpaalam na kami, hinawakan niya ang aking kamay. Nanginginig, ngunit mahigpit ang hawak. Mag-iingat ka. Bara. Bara. Sa boses ni Itay, may halong pagsisisi at pagmamalaki. Idinagdag niya sa mahinang boses. Kung hindi dahil sa'yo, matagal nang gumuho ang pamilya natin. Kahit sa loob ng eroplano, paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking tainga ang mga salitang iyon. Ang mga salitang buong buhay kong gustong marinig. Habang pinagmamasdan ang mga ulap sa labas ng bintana, hinigpitan ko ang hawak sa kamay ng aking asawa. Tahimik niya lang hinaplos ang aking kamay. Lalo kong naramdaman ang pasasalamat sa kanya. Pagbalik namin sa Pilipinas, may kaunti pa ring bigat sa aking kalooban. Ang lihim na pag-iipon ng allowance at ang paggamit nito ng walang paalam ay nagdulot sa akin ng guilt sa aking asawa. Malamang ay hindi niya alam na nagtatabi ako ng bahagi ng allowance na ibinibigay niya. Naisip ko, baka totoo ang sinabi ni Itay na dahil nakakuha ako ng magaling na asawa at sinisi ko ang aking sarili. Ilang araw akong nagmasid. At sa wakas, naglakas loob akong magtanong, Mahal, hindi ka ba galit na lihim akong nag-ipon ng pera at ginamit ko para sa pamilya ko? Nagbabasa siya ng libro, ngunit itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ako at mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Honey, ako ang pinakamasayang tao sa buong mundo dahil mayroon akong pinakamagaling na asawa. Puno ng katapatan ang kanyang mga mata. Perang ibinigay ko sa'yo para gawin mo ang gusto mo, kaya malaya kang gamitin ito sa paraang gusto mo. At saka, may tiwala ako sa kakayahan kong kumilatis ng tao. Napakaganda ng asawa ko. Sa mga salitang iyon, napaiyak ako. Naramdaman ko sa buong katawan ko
na ako ang pinakamamahal na tao sa buong mundo at na siya talaga ang para sa akin. Tahimik niya akong niyakap. Sa kanyang mga bisig, unti-unting nawala ang lahat ng tensyon na matagal ko nang dinadala. Pagkalipas ng 1 buwan, tumawag si Itay. Nagulat ako at saglit na hindi masagot ang tawag. Bihira siyang tumawag ng direkta. Nanginginig kong sinagot ang telepono. Itay? Sininyo po ito? Ah, malinaw ang boses ni Itay. Hindi lasing. Kumusta ka na? Isang awkward na pagbati. Maya-maya, nahihiyang sinabi ni Itay. Patawarin mo ako sa lahat. Sa lahat ng mga anak ko, ikaw ang pinakamagaling. Sa mga salitang iyon, napahagulgol ako habang hawak ang telepono. Ang ama kong sobrang kinamuhian ko at sobrang hinahanap-hanap sa sandaling kinilala niya ako. Doon ko lang naramdamang, isa na talaga akong anak. Lumapit ang asawa ko at niyakap ako. Ikaw ang pinakamagandang anak sa buong mundo ngayon. Mula noon, tuluyang nagbago ang relasyon namin sa pamilya. Nagsimula kaming mag-video call linggo-linggo at dumalas ang pagbabahagi namin ng aming pang-araw-araw na buhay. Isang masayang balita ang dumating mula kay Ellen. Nagtulungan daw ang aming mga magulang at ang kanyang asawa para magbukas ng isang maliit na tindahan. Ginamit daw nila ang talento ng aking bayaw sa pakikipag-usap sa mga tao, paulit-ulit nilang sinasabi. Lahat ng ito ay dahil sa inyo. Maraming, maraming salamat. Nagbago rin si Ana. Sabi niya, gusto kong maging tulad ni ate ninyo at nagsimula siyang mag-aral ng mabuti para sa paghahanap ng trabaho. Ang bunsong laging umaasa ay nagsisikap ng tumayo sa sarili niyang mga paa at ipinagmamalaki ko siya. Ang pagbabago ay nangangailangan ng panahon, ngunit ang aming pamilya ay tiyak na patungo sa mas magandang direksyon. Sa pagbabalik tanaw, malaki talaga ang ipinagbago ng buhay ko. Ang makikitid na eskinita ng Tbilisi, ang laging pagiging alanganin, ang mga panahong hindi ako kinikilala lahat ng iyon, ang bumuo sa kung sino ako ngayon. Hindi na ako ang anak na pinakawalang halaga sa bahay na iyon. Isa na akong anak na may halaga. Isang taong pinakamahalaga at pinakamainit ang pagtingin. Madalas sabihin sa akin ng asawa ko, kahit saan ka man, nagniningning ka. Sa tuwing naririnig ko iyon, napapangiti ako. Iniisip kong hindi ako ang nagniningning, kundi ang pagmamahal niya na nagbibigay liwanag sa akin. Pero ngayon, alam ko na. May sapat din akong liwanag sa loob ko. Medyo natagalan lang bago ko ito natagpuan. Minsan, kapag nami-miss ko ang kalangitan ng Tbilisi sa gabi, lumalabas ako sa beranda ng aming apartment sa Maynila at tumitingin sa mga bituin. Ang mga bituin ay pareho lang saan man, ngunit depende sa puso ng tumitingin, nag-iiba ang itsura nito. Dati, habang nakatingin sa mga bituin, kalungkutan ang nararamdaman ko. Ngayon, sa pagitan ng mga bituing iyon, pag-asa ang nakikita ko. Ang buhay ay patuloy na umaagos. At ngayon, sa agos na iyon, buong pagmamalaki kong natagpuan ang aking lugar.